Purihin ng Panginoon. Dito po tayo sa tahanan ni Kuya Manny. At tukayo natin, Manny din ang palayo ko. Manuel din ang pangalan niya. Manuel din ang pangalan ko. Yung Manny, palayo lang yon. Pero kami, magandang palayaw namin, Manny. Pero no money. No. Yeah. No money. No money. Sabi nga ng salitang kalye. Talaga totoo naman, no money na. No money pa. Kaya mabigat. Ayan. Miski anak ko nga, hindi ko nakakapiling gano'n eh. Ayan. Kasi no money. Nandito po tayo. Lagi ko siyang every Saturday hanggat maaari makadalaw tayo sa kanyang tahanan dito sa Barangay 97. Sonid, District 1, Tondo, Manila para magbahagi ng salita ng Diyos mula sa Biblia. Ang hawak kong Biblia, Amen, ang Biblia ng mga pastor. Yang salita ng Diyos, maganda yan, nasa Biblia. At dyan natin binabatay ang ating pananampalataya. Yung pananampalataya po, hindi mo makikita kung saan yan. Yan ay makukuha mo sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoong Yesus. Pero bago tayo papalaot, atin munang hingilang tulong ng Diyos, tayo mananalangin upang siya pumatnubay, gumabay, magbukas ng isip, ng damdamin, ng puso ng bawat isa. Panginoong Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lumalapit sa luklukan ng iyong biyaya upang sa ganon kami po'y buksan ang isip, turuan kaming matuto ayon sa iyong turo at aral na siya nagbibigay buhay. Salamat po, gabayan mo kami ni Kuya Manny sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayon kay Apostol Pablo sa Roma 10:17. Si Pablo po ang nakarating ng Roma. Siya po ang nakarating sa bansang Roma at siya rin po ang nangaral sa bansang Roma. Hindi po si San Pedro. Si San Pedro po, kung babasahin mo yung kanyang epistola, wala kang makikita maging sa mga mapa na yung journey ni San Pedro, hindi siya nakarating ng Roma. Si Pablo lang po nakarating sa bansang Roma. Okay, meron lang tayong titignan. Sa chapter 28 ng Gawa, 16, ganito nakasulat. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutan, manirahan sa isang bahay na kasama ang isang kawan na nagbabantay sa kanya. Nakarating po doon sa Roma si Apostol Pablo habang nililitis siya ng gobyerno sa kanyang pangangaral na merong pagkabuhay na maguli ang mga patay. Kaya siya nililitis, yun ay tinuturing nilang kasalanan. Sa 21, kaya't nagtakda sila ng araw, marami ang pumupunta sa tinitirahan ni Pablo. Pagsapit ng araw na iyon, magapos siyang nagpapaliwanag sa kanila at nagpapatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ang mga sinulat ng mga propeta. Sinikap niyang mahikayat sila tungkol kay Jesus. Mahikayat ang mga tao tungkol kay Jesus. Ibig sabihin, nang dumating siya sa bansang Roma, hindi sila naniniwala kay Jesus. Ang mga tao doon ng panahon niya. Kaya sa kanyang panahon, hinihikayat niya ang mga tao. Ulitin natin ha. Ito yung parting yun lang. Ano nakalagay? Sinikap niyang mahikayat sila tungkol kay Jesus.
Amen. 24. May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang sinabi. Ganyan talagang tao. Kahit anong gawin mo sa tao, meron kang mapapaniwala, meron kang hindi mapapaniwala. Natural yon. Yan. May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang sinabi. Sa 30, nanira si Pablo sa Roma ng 2 taon. 2 taon sa bahay na kanyang tinitiran at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Meron silang mga home Bible study. Kagaya nito, home Bible study sa loob ng tahanan. Si Pablo naman sa loob ng tahanan na kanyang inuupahan. Within 2 years, siya nagpapatutuho. Pinapatutuho niya si Jesus sa kanila. 31. Sa buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. 2 taong singkad. Yung mga tao ang pumupunta sa kanyang tinitirang bahay na kanyang inuupahan. Doon siya nangangaral. Inikahit niya ang mga tao na maniwala sila kay Jesus. Isipin niyo, basang Roma yan sa panahon niya. Namatay po si Pablo AD 46 to 48. Pagitan ng 46 and 48 AD. Wala lang petsang nakalagay. Isipin niyo po yan. Nangaral siya. Hinihikayat niya ang mga tao kay Jesus. Bakit? Sa Roma 10:17, tingnan natin si Pablo. Anong sabi niya? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Paano ang tao magkaroon ng pananampalataya kay Jesus? Sa pamamagitan ng pakikinig. Kaya siya nangangaral. Yung mga naniwala sa kanya, naniwala sila kay Jesus, na sino si Jesus, ang ating tagapagligtas. Yung hindi naniwala, talagang ganon. Sadyang mahirap ang tao pagdating sa pananampalataya. Sa panahon natin, naniniwala sila kay Jesus, pero iba-iba ang kanilang description. Anong sabi ng iba? Si Jesus ay Diyos. Sabi ng iba, si Jesus hindi Diyos. Pero mga reliyon yan. Meron silang reliyon. Pero kailangan, yung kukunin mong aral ay nagmula sa Biblia. Yung nasa Biblia, ang dapat mong kunin ng aral. Hindi yung aral ng tao. Kasi pag-aral ng tao, wala pong mangyayari dyan. Tingnan ninyo na nangangaral si Jesus. Aral ng tao. Anong sinasabi niya? Ganito po ang nakasulat sa Marcos chapter 7. Ito ang tagpo na nangangaral si Jesus sa harap ng mga tao. Babasahin natin. Sa 5. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo, o mga Hudyo ito, kababayan niya, at ng mga tagapagturo ng kautusan, mga eskriba. Yung Pariseo o eskriba, kababayan ni Jesus yung mga Hudyo yan. Pero may kanya-kanya silang reliyon. Iba ang Pariseo, iba ang Saduseo. Pero pag ang kaharap nila si Jesus, magkakampi sila. Binabanata si Jesus. Pero pag hindi si Jesus ang kaharap, kung anong pananampalataya ng Pariseo, iba sa pananampalataya ng Saduseo. Hindi sila magkasundo. Pero pag si Jesus ang kanilang binabanatan, magkasundo sila. Pinagtutulungan nila si Jesus. Ganito ang sabi. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, yung tagapagturo, Saduseo, eskriba.
Bakit hindi sumusunod ang mga halagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain silang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa kaugalian. 6. Sinagot sila ni Jesus, mga pakunwari. Yung palang kausap niya, no, na nga mapagkunwari. Balat kayo. Oh. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari. Tama nga sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Nang kanyang isulat, ito po sulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang. Mga Israel po ito. Mga kababayan niyang mga Hudyo. Sapagkat ito'y sa bibig, hindi sa puso bumubukal. 7. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba. Sumasamba pa pala yung mga ito. Para simba pala sila. Pero walang kabuluhan. Sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Sabi nila galing daw sa Diyos, ha? 8. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ay ang mga tradisyon ng tao. Yan. Yan palang mga kababayan niyang mga Hudyo, Pariseo, Saduceo, noon, nagsisimba rin sila. Kanya lang, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Kasi ang sinusunod nila, yung kanilang mga tradisyon. Yung salita ng Diyos, sinasantabi nila. O, sabi ni Jesus, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos. Binabaliwala nila. At ang sinusunod ninyo, mga tradisyon ng tao. Meron palang mga reliyon na ganyan, na makatradisyon po sila. Yung utos ng Diyos ay binabaliwala nila. Bakit kailangan lumalabas kayo? Sino sinusunod ng tao? Yung utos ng tao. Hindi yung utos ng Diyos. Dapat ang sundin po natin utos ng Diyos. Kasi ang utos ng Diyos ayon sa ating Panginoong Jesucristo, ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Sa 1, 12, 49 at 50. Ganito po ang mababasa. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, sabi ni Jesus, ang Ama o ang Diyos na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. So, yung pangangaral pala ni Jesus dito sa ibabaw ng mundo, mismo galing sa Diyos pala yun. Tinupad lang ni Jesus ang utos ng Diyos. Dahil suguin siya dito sa ibabaw ng lupa, ipinanganak ng babae na si Maria, at the age of 30, si binautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River, at magbuhat noon, nagsimula na siyang mangaral. Ano ang kanyang pangangaral? Nang tagpong yon, ganito po ang nakasulat sa chapter 4 ng Mateo 17. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Bago ka pala paghaharian ng langit, o ibig sabihin ng langit, Diyos. Bago ka paghaharian ng Diyos, ang sabi niya, magsisi ka at talikuran ng iyong kasalanan. Yung utos ng tao, pag sinunod mo, kasalanan. Rather now, asundin mo, utos ng Diyos. Bakit? Yan tao hindi kanya kayang iligtas eh. Tradisyon yan. Ang tradisyon naman sa Biblia, ganito naman ang nakasulat. Tungkol sa tradisyon. Ang mga tao kasi nabubuhay sa tradisyon eh. Ayon sa libro ng Kolosas, ayon kay San Pablo,
Ganito ang nakasulat, Colosas 2:8. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag nino man sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na hayon sa mga tradisyon ng mga tao. Yan palang tradisyon ng mga tao. Pag sinusunod mo, yan pala ay pandaraya. Oh. Kaya yung mga kausap ni Jesus noon, mas gusto pa nilang mandaya sila. Sila nandadaya, nagdadaya nga sila eh. Kasi nga ang kanilang mga dinuutos ay mga tradisyon ng tao. Imbis na sundin nila ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, ang sabi ni Jesus, tuloy natin yung 1:12:49 at 50. Sa 49 muna. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, sabi ni Jesus. Ang Ama nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama o ang Diyos, siya kong ipinapahayag. Kapag pala yung mga salitang tinuro ni Jesus sa panahon niya, pinaniwalaan mo, tinanggap mo, at hanggang ngayon sa panahon natin, pinaniwalaan mo, tinanggap mo, at ipinamuhay mo, kaibigan. Anong bunga? Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Pag mamatay ka, kapiling mo ang Diyos. Pag sinampalatayanan mo, yung aral na dala ni Jesus na galing mismo sa Diyos sa langit. Pero kung narinig mo, pero hindi mo naman ipinamuhay, anong mangyayari? Yung mangyayari yung parusa ng Diyos. Ganito ang nakalagay. 1:3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Tayo po yung kasangkatawan. Tayo yun. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Upang sino man sumampalataya sa kanya, makinig, sumampalataya, sumunod kay Jesus. Anong sabi niya? Ay hindi magpapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Napakaganda po pala ito. Napakaganda po pala ng bunga ng pananampalataya. Ibig sabihin ng pananampalataya, naniniwala ka kay Jesus. Hindi ka naniniwala sa tradisyon. Hindi ka sumasama sa tradisyon. Mismong si Jesus ang sabi niya, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos. At ang inyo sinusunod ay sa tradisyon ng mga tao na sinasabi ninyo, ito'y galing sa Diyos. Samantalang ang tradisyon, sabi ni San Pablo, hindi mula kay Jesus yan, kundi mula sa sanlibutan niya. Sino po ba nagpapatakbo na sanlibutan, kaibigan? Ganito po ang mababasa, unang 1:5-19. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. So yung tradisyon, utos ng dyablo yan. Kapag sinunod mo yan, sinusunod mo pala ang dyablo. Kasi hindi ang Diyos. Kaibigan, ang utos, Ama namin, nasa langit ka, sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. Kaibigan, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Yung susunod sa Kanya dito sa ibabaw ng lupa, sila, Yahong makakasama niya sa Kanyang
kaharian sa langit. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong patutuo sa amin. Niliwanag mo sa amin ng aming pananampalataya na nakabatay sa salita ng Diyos, yan lamang po ang iyong tinatanggap. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood, nakikinig ng video nito, sana meron pong naiwan sa inyo. God bless us all po sa inyong lahat. Bye-bye.